So meron na naman akong bagong sapatos ngayon na ipapakita, ibabahagi, lalong-lalo na sa mga runner dyan na naghahanap din ng murang sapatos pero nag-o-offer na rin ng magandang performance. Kasi itong dalawang to, itong isa na ipakita ko na last time, ito yung Li-Ning na Red Hare 8 Pro na magiging daily trainer ko. Actually, pwede siya maging all-rounder, pwede siya sa slow pace, pwede sa speed workout, pwede rin sa race. Na-test ko na siya, around 12 kilometers na yung natakbo ko nito. And so far, maganda yung naging experience ko pero hindi ko pa to i-review. Talagang bibigyan ko pa siya ng siguro mga 30 to 50 kilometers para at least man lang maging comprehensive yung maibabahagi ko patungkol dito. Nabili ko to ng around 2.7k or 2,700 pesos. Now, kasunod noon, binili ko rin tong isang sapatos. Ito yung magiging race day shoe ko. Actually, sa ganda ng sapatos na to, i-demote ko yung Brooks na Hyperion 2 ko. So, yung Brooks Hyperion 2 ko, yung talaga yung pinangsasali ko ng mga fun run. So, magaan na sapatos yon pero non-plated siya. Now, ito yung ipapalit ko sa kanya. Ito yung magiging race day shoe ko. Ito yung Brooks ko, magiging daily trainer, magiging all-rounder din siya, pero more of daily trainer na siya, saka pang speed workout. Ito yung pang race day ko na kasi nagandahan ako nito. So, ang presyo nito, nabili ko ng 2,800 pesos. Pero, usually, kung hindi ito nakasale, around 3,600 to around 4,200 yata. Hindi ako nakakamali. Ang brand nito is Chowdan. Which is, yun nga, yung naging issue kasi Jordan yon kung Chinese. So, nakasuhan sila, I think, dati. Dahil nga, nagreklamo si Jordan. Yun nga, itong logo nila is pang basketball. So, maraming hindi pa nakakaalam ng sapatos na to. Pero I think sa China, sikat to. So, ito yung sapatos na ipapalit ko sa Brooks ko as my, sabihin na natin, race day shoe. Carbon plated to. So, hindi pa ito yung review. Initial impression ko lang to. And so far, na-test ko naman siya, pinangtakbo ko dito sa bahay namin. Sa 1 kilometrong tinakbo ko, napakaganda ng experience ko. So, Feeing PB 4.0 ang pangalan ng sapatos na to. Ang size na binili ko or ang size nito is around 11. Tapos, yung timbang niya is 235 grams. So, magaan siya. Tadanan! So far, initially, ito yung, kung sinabi ko dati, or nung ilang araw na nakaraan, kung sinabi ko dati na ito yung pinaka magandang sapatos in terms of colorway, in terms of looks, I think ito na. Ito na yung pumalit. Mas maganda to. Pero, since initial impression nga to, pero, mas maganda ang quality nito. I mean, yung mga tahi niya, yung mga dikit niya, mas maganda to. Ito kasi, ito, negative agad ha. Negative agad yung ibibigay ko sa inyo para maging realistic tayo. Hindi naman ako bayad para gumawa ng mga videos na to. Ito, para lang makatulong din sa mga naghahanap ng medyo mura. Kung saan sila makakamura. Well, ito, pagdating sa quality ng tahi, dito pa lang, dito sa part na to, may tahito na hindi masyadong maganda. Dito banda. Pati dito, meron din. Saka dito sa loob, sa may tongue area niya, hindi maganda yung tahi. Saka siguro ito, may maliit na dikit na hindi ko nagustuhan. Yan, dyan. I don't know kung sa quality or, I mean sa quality control nila hindi ito nakita or basta di ko naman to planong isauli kasi hassle na, maliit na bagay lang naman. For me, hindi naman siya ganun kamahal, so ignore ko na lang. At least alam nyo na meron siyang, in terms of quality, hindi siya talagang pulido yung term, hindi siya ganun kapulido kumpara sa ito. Napakapulido ng so far na nakikita ko. Kung mapapansin nyo, ito another negative din. Parang hindi siya ganun kapantay. And yun nga, meron din siyang kunot sa Bisaya eh. Basta, medyo
pag tinali ko na nakasuot or pag sinuot ko siya, meron siyang ganito. Hindi naman ganun kaliit yung mga paa ko, pero hindi siya mataba. Hindi siya ganun ka-fit. So, makikita natin tong ganito. Anyway, yun yung mga negatibong nakita ko sa sapatos na to. Pero aside doon, more of positive na. Yun nga, yung una, magaan siya. 235 grams para sa size 11. Pangalawa, maganda yung kulay niya. And so far, yung pagka-design or yung kulay ng or quality ng pinta, hindi naman siguro to mababakbak agad. Tapos yung pangatlo is yung comfort na nabibigay niya. As in, napaka-komportableng sapatos. Base sa mga sapatos ko dito, ito na yata yung pinaka-komportable. I mean, ito yung number 1 in terms of comfort. At the same time, yung midsole niya, napaka-bouncy. Hindi naman madami yung sapatos ko, pero ito yung pinaka-bouncy, pinaka-komportable isuot. And sa pagkakaalam ko, yung nakita kong reviewer nito, 400 kilometers na yung sa kanya. And so far, minimal lang yung naging pudpud. So siguro naman, I think maganda tong QASU na outsole. So yan yung outsole niya. So bale ito. So napaka-unique ng sapatos nito kasi talaga kahit outsole niya, magkaiba yung kulay. Tapos nga ito nga, carbon plated. Now itong carbon plate niya, yes, matigas. Matigas siya. Pero isang napansin ko rin, initial impression pa rin to, forgiving siya sa slow pace. So kumbaga, kung yung Anta C202 HP Pro ko, hindi siya talagang maganda yung experience mo pag yung takbuhan mo, mabagal lang 7 minute per kilometer, 6 minute per kilometer. Pero ito, nung itinakbo ko dito sa loob, syempre, magbabagal lang ako. Actually, hindi ko masyadong ramdam yung carbon plate niya. I don't know kung magiging positive yun or negative sa overall experience ko pagdating sa actual race event. Pero so far, sa slow pace, hindi ko masyadong napapansin na pinipilit niya akong patakbuhin ng mabilis. I mean, yun nga, forgiving siya. At the same time, hindi masyadong nabago. Hindi masyadong nabago yung running mechanics ko. Parang ito lang din. So, yun yung mga initial na impression ko nito. Tapos yung upper naman niya, yun nga yung reklamo ko lang is ito. Pero yung quality ng upper niya manipis, breathable, pero I think hindi naman to madaling mapunin. Anyway, yun yung mga bagay-bagay na masasabi ko initially sa sapatos na to. Itatakbo ko muna siya ng around 30 to 50 kilometers para mabigyan din siya ng magandang review.